Ayan mga kautak, for this video is papaliwanag natin kung paano nga ba kinakalculate yung ating SSS contribution. Yung hulog ng employee, yung dinideduct sa ating mga sahod, at yung hulog ni employer, yung kasamang kinukontribute sa ating SSS kapag tayo ay employed. So for this video is nandito yung SSS table kung saan updated po ito ngayong 2024. So, paliwanag natin yung mga parte ng table na ito. So, dito is yung range of compensation. Kung saan, nandito yung range ng sahod natin, no? Yung gross salary natin. So, ang pinaka-minimum is 4,249. So, kung yung monthly salary nyo is 4,249 or below, so nandito yung range ng compensation nyo. Ayan. At yung mga sumunod is makikita nyo na yung range ng sahod nyo. Ayan. So, mahalaga ba yon? Yes po, mahalaga yon para malaman natin kung magkano yung monthly salary credit. Ano naman yung monthly salary credit? Yung monthly salary credit po is dito nakabase kung magkano yung inyong SSS contribution. For example, yung 4,249 which is yung minimum, ang monthly salary credit niya is 4,000. So, 4,000 po, no? Even na mas malaki yung 4,249 sa 4,000, yung monthly salary credit nyo po, dun po nakabase yung inyong contribution, hindi po dun sa inyong compensation or yung monthly salary. Another example, for example, dito, taasan naman natin. Itong 16,000 to 16,749.99. Ang monthly salary credit nyo, kung nandito yung range ng sahod nyo, will be 16,500, no? Even na yung sahod nyo is 16,749.99, nasa 16,500 pa rin po kayo na monthly salary credit. Yung ating SSS contribution is composed of 3. Una is yung regular SS, yung regular savings natin. Pangalawa is yung WISP or yung Workers Investment and Saving Program. Ito pong WISP na to is para lang doon sa mga sumasahod ng mas mataas sa 20,250, no? Kung yung sahod nyo is 20,250 or pataas, doon lang kayo magkakaroon ng WISP contribution. So, hindi ko na masyadong ipapaliwanag yung WISP, no? Paliwanag na lang natin sa ibang video. Yung pangatlo is yung EC, no? Yung EC or yung Employees Compensation. So, yun po yung nagko-compose sa ating SSS contribution, no? Yung regular SS, WISP, at yung EC. So, paano nga ba computing yung bawat isa na yon? Punta muna tayo kay regular SS. For regular SS is my contribution both si employee at si employer. For employee contribution, ang calculation lamang po is yung ating monthly salary credit multiplied by 4.5%. Yes po, mumultiply nyo lang sa 4.5% inyong monthly salary credit is makukuha nyo na yung employee contribution for regular SS. For example, so ang salary nyo is nag-range dito sa 13,750 to 14,249. So, multiply nyo lang yung monthly salary credit nyo na 14,000 times sa 4.5%, no? So, 0.045 yon. Ayan yung 4.5%. So, ang magiging contribution nyo or yung employee contribution will be 630. So, ayan po siya, 630. So, 4.5%. Kay employer naman is yung monthly salary credit nyo multiply by 9.5%. Wow. Yes po, mas malaki yung percentage na kailangang i-contribute ni employer for SSS. So, for example, yung 14,000 kanina na monthly salary credit,
i-multiply natin sa 9.5% or 0.095, ayan. So, with this monthly salary credit, ang kailangang i-contribute ni employer nyo is 1,330. So, dapat alam nyo yan at ma-check nyo kung tama nga ba yung kino-contribute ni employers sa inyong SSS. At kung nagko-contribute nga ba sila. Punta naman tayo ngayon doon kay WISP o yung WISP. As I mentioned earlier, itong WISP po na to is applicable lamang para doon sa mga tao or empleyado na sumasahod ng 20,250 pesos pataas. Guess po, kung mas mababa doon yung sahod nyo, wala pong WISP contribution na i-deduct sa inyo. Let's assume na mas mataas sa 20,250 or 20,250 above yung sahod natin. For example, nandito yung range natin sa 20,750 to 21,249.99. So, ang magiging WISP credit nyo will be 1,000. Ayan, 1,000. So, yan yung magiging base kung magkano yung magiging WISP contribution nyo. At para i-calculate yung WISP contribution nyo, isang gagawin lang din is i-multiply yung WISP credit nyo, ayan, kapag ka-employee, is multiply by 4.5%. Ayan. And ka-employer naman, is i-multiply ulit kay 9.5%. Ayan. So, ang magiging WISP credit nyo or WISP contribution nyo for employee will be 45 pesos kung nandito yung range ng sahod nyo at kay employer is 95 pesos. So, mas mataas pa rin dapat yung contribution ni employer para sa ating WISP. O diba, ang saya habang nagtatrabaho tayo is parang nagiging obligado yung employer natin nahulugan yung SSS natin para pagdating ng panahon ng retirement is may makuha naman tayo kasi naghirap tayong magtrabaho sa kanila. At ito pang masaya, itong easy, no? Itong pangatlo, itong easy. Ayan, itong easy. Kasi yung easy po is dapat hindi kay employee dinideduct. Kay employer lang po dapat, no? Bawal kay employee, no? Baka sa inyo dinideduct yung easy, i-check nyo po. Si employer po ang kailangang magbayad ng easy na to. So, for easy, meron lamang pong mga fixed amount sa bawat monthly salary credit. So, for 10 pesos hanggang dito siya sa 14,500 pababa na monthly salary credit. So, 10 pesos po. Tapos, yung mas mataas na doon is puro 30 pesos na. So, kung yung monthly salary credit nyo is 15,000 pataas, dapat si employer nyo is naguhulog ng 30 pesos for easy, no? Monthly po yun. So, ayun po, yung total ng regular SS, yung WISP, no? Kung meron na po kayo noon, kung ang sahod nyo is 20,250 pataas, and yung easy, yun po yung nagkukompose ng ating SSS contribution. At napakahalaga na alam nyo, no? I-calculate yung SSS contribution nyo para ma-double check nyo kung tama nga ba yung dinideduct sa inyo. At i-check nyo kay SSS kung tama nga rin ba yung kinukontribute ni employer para sa inyo.